Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So, day 44 na tayo guys. So, tuloy-tuloy lang yung daily diary at daily vlogs natin. So, ikwento natin yung mga nangyari kahapon. So, yung nangyari kahapon, pumasok tayo sa trabaho as usual. Tapos, everything is fine and okay. At naging okay naman na yung tinginan naman ni Chuchang Uba. So, praise God, praise the Lord. Napaka-effective ng panalangin natin. So, thank you Lord. Yun lang, no. Nung break time ng alas 10, 10:30, 15 minutes. So, yun yung ginagawa natin daily para makatipid sa pagkain, sa gastusin. Yung almusal at tanghalian ay magkasama na. So, 10:30 kumakain tayo. So, dumating na naman tong si Raymond at sinabi sa akin na, grabe, ang daming pagkain. Dami ko raw kinukuhang pagkain. Para daw akong bibitayin. Parang bibitayin boy Sabing gano'n. Eh di, syempre negative yun para sa akin. Kasi hindi niya alam na kasama na yung almusal at kasama na yung tanghalian dun. So, parang negative feedback para sa akin yun. Pero syempre, nireplyan natin ng negative din. Sabi ko, ayan ka na naman, nambuburaot ka na naman dito. Kumukuha ka ng palamig ng hindi ka man lang nabili. Hindi ka man lang nahihiya, sabi ko gano'n. Hindi ka man lang nahihiya. So, sabi niya sa akin, ba't ka mahihiya? Sabi ko, kapal ang mukha mo. Yung parang, naging harsh siya sa akin, so naging harsh din tayo. Parang binabalik lang natin for him to realize na, oy, kaya ko rin magsalita. Kung kaya mo magsalita sa akin ng mga hindi maganda, kaya ko rin ibalik sa iyo yung mga ginagawa mo. So, I'm not scared anymore sa mga paring maging resulta, pero inaaral natin how to divert that kind of conversation into good. So, nung kakain na ako, inaya ko siya. Uy, kain. Sabi niya, dito ka lang. Ibibigay ko to sa yung lagayan ng pinag-inuman niya. Sabi ko, edi parang na naman yun, banat na naman yun. Edi binanatan ko na naman ulit, kapal talaga ng pagmumukha mo. Tapos nung natapos na siya uminom, tapos na yung break time. Nung una kasi, ganun din yung ginawa niya sa akin. Iniwan niya sa akin yung yung pinag-inuman niya. Ako na yung sabi ko, kapal ng mukha na. Pero, syempre, para walang away. At parang responsibility ko na yung lagayan na ilagay dun Hindi ako na naglagay. Pero kahapon, parang nahiya siguro siya. Hindi siya siguro makapaniwala na masasabi ko sa kanya yung ganung mga bagay. So, negative yun, no? I not tolerate that kind of Pero, sa panahon ngayon, kailangan mo rin kasing yung tao, yung mga wrongdoing nila, kailangan mo rin silang sitahin para ma-realize din nila na mali yung ginagawa nila. Kagaya na lang dati, 'di ba? Yung naikwento ko sa inyo, yung nagsisigaw siya na yung diretso mo na sa baba. Yung paleta, yung parang nag-uutos ng bata. Nakasigaw. Pwede namang mahinahon. Parang init na init ng ulo niya. So, yung mga ganong klaseng kasi syempre madadown yung mo yung pag hindi mo sila pinalagan. So, pangit din yung pagka sobrang bait ka. Sobrang positive. So, kailangan mo rin maging ilabas yung sungay mo sa totoo lang Pero dapat nangingibabaw yung pagiging mabuti mo. So, yun nga yung una kong binasa sa Bible. At ito kagad yung sinabi sa akin. Be strong
and have good courage. Good courage, guys. Kasi merong bad courage, di ba? And do it. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin nun? Be strong. Maging malakas ka. Siyempre, pag malakas ka nga naman, kaya mong lumaban. And have good courage. Pero dapat, yung pinaglalaban mo, yung mabuti, kabutihan. And do it. So, yun lang guys, no? So, basahin natin yung, nabasa natin kahapon. Kagabi. Siyempre, yung pagbabasa ng Bible, tuloy-tuloy pa rin tayo. At yung pagbabasa ng libro, tuloy-tuloy lang. At ito yung nabasa natin kagabi. Ang ganda. Sinabi ni Lord. Alas 11 ng gabi. Daniel 3 verse 24. The Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselor, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. So ito yung tatlong mananampalataya sa Panginoon na pinatapon ni Nebuchadnezzar sa nagliliyab na nagliliyab na apoy. Pero ni konting galos, iniligtas sila ng Panginoon. Kahit konting galos hindi sila nasaktan. So, ngayong umaga naman, ito yung nabasa natin. Acts 4 verse 22. For the man was above 40 years old, on whom this miracle of healing was showed. So, kung naniniwala ka sa Panginoon, may liligtas ka niya. At kung makakatawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Siyempre, yung hindi ka naman makakapatawag sa Panginoon kung wala kang pananampalataya. So, hindi ka makakapanampalataya kung wala kang napakinggan about sa Panginoon. At hindi ka makagawa ng mabuti dahil yung paggawa ng mabuti ay sabi nga nung kadebate ko sa GIL siya, born again, bunga ng pananampalataya. So, kung yung bunga ng pananampalataya ay paggawa ng mabuti, so, mayroon kang pananampalataya. So, yun lang. That's it for today's video. So, hindi tayo nakapag-exercise ngayon at nagising tayo ng maaga. Merong nakapag-gising sa isipan natin. Mga circumstances. At alas 3:50 pa lang ang madaling araw. Hanggang 4:34. So, nag-decide na ako matulog ulit. Kaya parang bitin yung Kagabi kasi nag-workout tayo. 10 minutes straight jogging, walang pahinga. Tapos pagdating dito, pa rin tayo, 10 minutes, dalawang 10 minutes, bali 30 minutes kasi yung in-spend ko para sa jogging. Nag-set na ako ng araw. So mamayang gabi, wala tayong gagawing jogging. Martes, Huwebes lang para medyo makabawi yung katawan natin. Pagdating dito, pa rin tayo, workout para sa abs. So, yun lang, no. Kaya ngayon, nahirapan akong gumising na maaga kasi ang bigat ng katawan ko, pagod, tapos nagising pa ako ng maaga. So, that's it for today's video at maraming salamat and God bless us all.